Noong nakarang araw, ako ay nakagawa ng vlog patungkol po ito sa pension increase na matatanggap ng ating mga minamahal na SSS pensioners. At yun po, nagbigay po ako ng mga sino po yung mga dapat na makakuha, full information po yon. At sa araw po nito, nakatanggap po tayo ng komento at ang sabi niya, paano po yung kumuha ng lump sum for 18 months? Kasama din ba ito sa increase? Thanks. At sa araw po nito, gusto kong mas klaro po ang mga impormasyon na inyo po makukuha dito. Kaya naman, basehan po natin ang SSS Circular Number 2025-005 para po mas klaro po sa atin na hindi nyo sabihin, alam ko na yan, ganito ganyan, fake news po yung sinasabi nyo. Hindi po, may basehan po tayo. And let me read that to you at ipapaintindi ko sa inyo na sa gayon po ay mas klaro sa atin ang mga bagay na dapat po nating malaman. Baka may magsabi dito na fake news naman yung SSS pension increase na yan na nangyari sa June, wala po yung basihan. Meron po, makikita po ito rin sa circular number 2025-005. Ito ay para po sa lahat ng mga SSS pensioners at ang subject po nito ay SSS Pension Reform Program or yung pension increase na ginanap noong June 2026. Ang purpose po nito, pursuant to Section 4 of the Republic Act 11199 or the Social Security Act of 2018, ang Social Security Commission under its Resolution Number 340 Series of 2025 dated 11 July 2025 approved the scheduled implementation of the SSS Reform Program, which aims na ma-provide ng strong financial protection para sa mga SSS pensioners by ensuring that the value of their benefits can keep pace with their rising cost of living amidst longer life expectancy, thereby helping uphold their dignity and well-being. So sa letter A, ito ay program guidelines. Nakita po ninyo na mayroong type of pensioners, retirement, disability, makatanggap po sila ng 10%, 10% sa 2025, 10% sa 2026, at 10% sa 2027, a total of 30% po ang kanila matatanggap. While ang survivorship naman ay 5% sila, in total is 15% po ang kanilang matatanggap. So the pension increase shall take effect on the first day of September sa 2025, which is nangyari na. It shall cover pensioners at cut-off date of 31st of August 2025 of the respective based on date of retirement, disability, and survivorship or death. So ang porsyento na increase dapat ma-apply siya sa monthly pension, which consists the regular pension plus the 1,000 benefit allowance. The dependent's pension shall be adjusted accordingly. O eto, dito na tayo sa mga nagtatanong, sir, paano kung nakapag-lump sum ako? Okay, let me clarify it to you. Ang amount sa pension increase may be paid as differential to the certain covered pensioners such as those. Ibig sabihin po, maging differential lang po siya. Nakadepende po yun sa inyo pong SSS branch. Dahil meron po mga SSS pensioners sa ibang branch na ang kanilang differential ay monthly po na ibigay. Ang iba naman, after sa 18 months ibigay. At nakadepende po yan sa inyo pong SSS branch. But you can really ask and check sa pinakamalapit na SSS branch sa inyo at tanungin nyo po ang inyo pong SSS differential or yung mga nalikom na mga sa differential ninyo. Dito po tayo sa A, in process, pending, or re-adjudicated benefit claims. Yung mga pinaprocess pa ng mga tinatanggap ninyo. Pangalawa, advanced pension releases o yung mga nakapag-advance pension na releases o yung mga lump sum at suspended pension awaiting for resumption, yung mga hindi nakapag-akop na hold ang kanilang mga pension pero mabibigay naman po yun. Lahat po ng mga benepisyong iyan ay sa inyo po, wala po pwedeng kumuha niyan. At yun po na lahat po kayo mga nakapag lump sum is kasali po kayo. Pero nakadepende po yan sa inyo pong branch kung paano nila po ibibigay sa inyo. Staggered ba? Buo ba? Nakadepende po yan. But you can ask it to them. Pwede ka pong pumunta sa pinakamalapit na SSS. And I hope clear sa inyo. But if you have some question, just feel free to ask po.
Kaya naman, maraming salamat sa panonood. Thank you so much for supporting, and if you have some concern, just comment down below.